ang labi. Walang iba kung hindi si Sister Belen Bino. Pula din po ang mata. Pula din ang mata. It's my pleasure po. Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tunay na nakakapamula ang humarap sa inyo. Kasi ang aking mga kaharap ay matataas na tao. Praise God. Glory to God. So ito po, ngayon ay sabi ay ang mundo ay maraming isineselebrate. At alam natin to, isineselebrate. Meron tayong isineselebrate na Heroes Day, merong Independence Day, merong mga ano pa, New Year's, mga ganyan. At noong January ay isinelebrate po natin ang, ito sabi ay Bible Month. At ngayon naman ay Love Month. Love Month daw ngayon. Tama, sabi nga ni Pastora ay ang Kristiyano ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Kaya lahat ng taon, lahat ng buwan, lahat ng araw, ito ay isineselebrate natin kasi tayo ay tinuruan na ng Panginoon kung paano magmahal. So, sa Pilipinas po, ang celebration, hindi na po tayo sa Valentine's kasi nabanggit na rin nga ni Pastora. Actually, ang Valentine's ay sa mga pagano at yun nga, kung hahalukayin po ay medyo nakakatakot ang itong Valentine's na ito. Ang Valentine's po ngayon, yung pong si Saint Valentine, ngayon pong February 14 ay noon ay siya pinatay. Kaya yung February 14, yan po ay birthday na ni Saint Valentine na tinatawag nila. Hindi na po yan araw ng mga puso, araw na ng ang kaarawan ni Saint Valentine. So sa iba-iba po ang pagse-celebrate ng mundo sa araw ng mga puso. Sa Pilipinas po ay sa atin, tayo ay nagbibigayan ng mga gifts. Mayroong mga flowers, chocolates, andyan na. Kaya maraming nag-aabang ng Hearts Day. Yan po, kumakain sa labas or sa napunta sa mamahaling lugar. Sabi mamahaling lugar. Tapos ay yung hindi natin laging pinupuntahan. Tapos ay kumakain doon. Ang isang masama naman ay mag-asawa o hindi, ang ending ay alam na natin kung saan pumupunta. Kasama yon sa araw ng mga puso na isineselebrate. May nakita ako sa FB, siguro nakita nyo rin yon. Noong February 14, may mag-boyfriend na naghahabulan. Ang sexy nung babae, tas hinahabol nung lalaki. Nakita niyo yon? Natawa nga ako eh. Tas nung November 14, nakita yung lalaki na ang nananakbo, babae na ang humahabol, buntis na yung babae. Sabi ko, binilang ko, ay oo, from February 14 to November, 9 months pala. Kaya yun yung bunga ng araw ng mga puso. Sa Japan naman po ay ang celebration ay baligtad. Mga lalaki ang binibigyan ng gifts, ng chocolate, ng flower, ng mga regalo. At March 14 naman ay bumabawi ang mga lalaki. Parang dalawa ang kanilang Valentine's Day, kanilang araw mga puso. Yung una ay sa mga babae, sila ang magbibigay. Pangalawa naman, March 14, ay ang mga lalaki ang magbibigay. So, ganun pa man, doon yung anumang klase ng kanilang pagbibigayan. Ang tawag doon sa kanila sa March 14 ay hindi Hearts Day, kundi White Day naman. White Day ang tawag nila doon. So, Hearts Day man yan, o White Day, sa ating mga anak ng Lord, wala na po yung yung Valentine's na yan, kundi sabi nga, araw-araw tayo ay nagmamahal at araw-araw ay nagpapanksyon ng ating mga puso. So sa umagahong ito, bilang araw ng mga puso, ay medyo itatapik natin ng kaunti po yung patungkol sa puso. Pasensya na po kung may mga pusong masasagasaan. Praise God. Sabi doon sa Jeremiah, chapter 17, verse 9. Isang verse na lang po ang kukuhanin ko kahit ito ay hanggang 10. Ang sabi po doon ay, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya,
at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Praise God. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Ayan, ang sabi dito, ito yung klase ng puso ng tao. Puso ng tao na ako'y naniniwala na ito ay dahil nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, nung wala pa ang Lord sa ating mga puso. Ito yung klase ng puso ng tao talaga at likas ito sa tao. Pero meron po dito tayong babanggitin na tatlong kinds ng puso. Ang una po ay yung sinabi na sa Ezekiel 36:26. Ang sabi doon ay, parang nabanggit doon, ano ang sabi? Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ayan po, yan yung patunay na nung tayo tumanggap na sa Panginoon, itong Jeremiah 17:9 ay iba na. Narito na tayo kasi binago na ang ating puso. So, pusong bato. Wow, ang sigat. Pagka sinabing pusong bato, ano bang bato? Matigas. Ang sabi doon, sa pusong bato, kaya pusong bato, nandun po yung sabi ay walang pakundangan sa Diyos. Walang Diyos sa kanyang puso. Pusong bato. Nandoon yung walang habag, makasarili, sinungaling, hindi nagpapatawad. At kaya nga, matigas eh. At pero binanggit din dito, yung bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yun yung open heart naman. Matigas na puso, ginawa niya, sabi niya, pinangako niya yung open heart, yung magiging masunurin. Siyempre, kung tayo may malambot na puso, masunurin yan. So, ano naman ang bunga nito? Ang sabi dito, kapag masunurin, andoon yung, masunurin, humble, understanding, teachable, at honest. Ayan, yan po yung ating bagong puso. Yung bagong puso na binago at ibinigay ng Panginoon sa atin. Ngayon na tayo mga anak ng Panginoon. Kaya yung mula doon sa pusong mandaraya at wala nang lunas ang kabulukan, mayroong lunas sa ating Panginoon. Amen. At alam ko po na yan ay naranasan ng bawat isa sa atin. Ang pangalawa po, ang sabi doon ay puso naman ng bumubukal ang kamatayan at buhay. Tunay naman po saan ba nanggagaling ang ating buhay? Sabi doon sa Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ay siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. So ayan, ibig sabihin, kapag ang puso natin ay hindi natin inalagaan or hindi naka-tune in sa Panginoon, nandito pa sa pusong bato, possible talaga na mamamatay. Sabi sa Proverbs 15:13, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay ay waribang nakangiwi. Ayan. So pag lagi tayo nakangiwi, ano bang ibig sabihin nun? Di siyempre, meron tayong problema, merong malungkot. Yung kalungkutan, hindi tayo panatag sa ating buhay. So pagka tayo laging malungkot, saan ba pupunta ang taong malungkutin? Makikita na lang natin nakabitin. So mamamatay. Kaya ang puso natin din, yung taglay nito yung buhay at dito rin yung kamatayan. Kaya napakaganda ng pangako ng Panginoon. So sana ang ating mga puso ay kapag ang ating puso ay puno ng buhay, ay napakaganda ng ating puso. So ang pangatlo po, ito naman ang ating love chapter. Kung meron tayong love month, meron tayong love chapter. Nasa Corinthians po, 13:1-3. Ang una ay pusong bato, pangalawa ay pusong puno ng buhay at kamatayan, yan ang laman. At ang pangatlo po naman ay pusong puno ng pagmamahal. Amen. So, ang ating pong puso ay
ah,